Ayos ka lang ba? Kung hindi ka komportable, pwede mong sabihin sa amin. Nakangiting tanong sa akin ni Sophie Allen. Halos mahigit 2 taon din akong nanatili sa bansang Germany para magpagaling sa sakit kong cancer. Naging masalimuot noon ang pag-alis ko ng bansa. Sa tulong nitong si Dr. Allen na isa sa mga shareholder sa hospital kung saan ako naka-confine noon, nagawa ako nitong ilabas doon na hindi nalalaman ng De La Fuente clan. Ang akala ko kasi talaga noon katapusan ko na. Sumabay pa kasi sa sakit kong cancer ang depression dulot ng pangangaliwa ni Jake. Imagine, habang nakikipaglaban ako sa sakit kong cancer, si Jake naman ay nasa ibang bansa at nagpapakasasa sa ibang babae. Masakit sa panig ko iyon lalo na at feeling ko, wala na akong halaga sa asawa ko. Ang akala ko talaga mamamatay akong malungkot pero sa tulong ng kapatid kong si Janu at kaibigan nitong si Sophie Allen maswerte pa rin ako dahil kahit papaano, nagkaroon pa ng pag-asa akong gumaling at heto na ako ngayon. Handa na ulit sumabak sa panibagong hamon ng buhay. Masasabi kong malaki ang utang na loob ko dito ay Dr. Allen Walden dahil kung hindi siguro dito, baka kung saan na ako pupulutin. Ayos na ako, Allen. Salamat. Nakangiti kong sagot dito. Umiti naman ito sa akin sabay hawak ng kamay ko at pinisil iyon. Palagi mong tandaan, Elena, maliban sa mga magulang mo, nandito lang ako para suportahan ka sa laban mong ito. Nakangiti nitong sagot sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapatitig sa malayo. Kung pwede nga lang tuluyan ko ng talikuran ang bansang Pilipinas at manatili na lang sa Germany eh. Kaya lang, hindi pwede. May anak ako sa bansang Pilipinas at ngayong medyo maayos na ang kalagayan ng kalusugan ko. Ito na din siguro ang tamang panahon para balikan ko ang mga bagay na naiwan ko sa bansang sinilangan ko. Medyo mahaba ang naging biyahe namin galing Germany pabalik ng Pinas, pero sa tulong ng mga magulang at kapatid kong si Janu, kasama na din si Dr. Allen, naging smooth ang lahat sa akin. Pagkalapag namin sa International Airport ng Pinas, dumiretso kami sa penthouse na pag-aari ng kapatid kong si Janu bago kami bumiyahe pa uwi ng Mindanao. Yes, sa Mindanao na nakabase ang mga magulang ko. May pag-aari silang farm doon at para bang mas gusto kong magstay na lang muna doon habang nagpapahinga. Balak ko din namang bumalik ng Manila para maumpisahan ang mga plano ko. Ang muling makita ang anak kong si Gianna. Naitay, thank you po. Nakangiting wika ko kina nanay at tatay. Nakatanaw ako sa malawak na palayan. Yes, nasa gitna ng palayan ang bahay nila nanay at tatay. Ayon sa mga ito sa akin noon, nabili ng mga ito ang lupain mula sa porsyon ng pera na ibinigay sa kanila ni Jake noon. Para saan na naman ang pag-thank you na iyan, anak? Ano ka ba, wala na bang hanganang pasasalamat iyan gayong kung totoosin? Ikaw itong may malaking naging ambag sa pamilya natin, nakangiting sagot naman ni nanay sa akin. Muli isang tipid ng ngiti ang kaagad na gumuhit sa labi ko. Ang mga produkto ng farm natin ay diretso din sa kumpanya na pag-aari ng kapatid mo at ni Dr. Allen. Halos 5 taon na din ang kumpanya nila na nag-export ng mga produkto patungo sa ibang bansa galing sa farm natin at iba pang mga farms dito sa Mindanao. Basta, hindi ko masyadong maintindihan ang negosyo na iyan pero nag-aakyat iyon ng malaking profit sa atin na siyang dahilan kaya kahit papaano, nabuhay kami ng tatay mo ng masagana. Nakangiting sagot ni nanay sa akin. Kaya pala kayang-kaya akong ipagamot ni Janu sa ibang bansa nang dahil dito. Ito iyong negosyo na sinasabi ni Janu sa akin. Liban sa pagiging doktor, ang alam ko may maliit din ang porsyento ng share na nakuha si Janu mula din sa hospital na pag-aari ni Sophie Allen. Kung pagsasama-samahin ang ICOM noon, masasabi kong mayaman na din si Janu. Masaya ako para sa kapatid ko. At least, ang pera palang ibinayad ni Jake sa pamilya ko noon ay may napuntahang maganda. Ang galing talaga ni Janu. Nakangiti kong sagot kay nanay. Naman, mapamaraan iyang kapatid mo. Alam mo bang sa bawat tagumpay niya, pangalan mo ang palaging nababangit niya, sagot naman ni nanay sa akin sabay tayo. Teka lang, saglit lang, oras na pala para kumain. Titingnan ko muna kung tapos na bang magluto si Maring para makakain na tayo. Nakangiting muling wika ni nanay at mabilis na itong naglakad paalis. Naiwan naman akong muling itinoon ang paningin ko sa malawak na palayan. Anak, tama na muna iyan. Abat at kanina ka pa dyan sa harap ng computer mo Baka mamaya mapaano ka na niyan,
kasalukuyan kong ini-edit ang ipapublish kong chapters sa ongoing kong nobela sa isang sikat na online platform na noon pa man isa na ako sa mga author nang biglang pumasok si nanay dito sa akin silid. May dala itong umuusok ng chocolate at kakanin. Nay, saglit na lang po ito. Kaunting-kaunti na lang talaga at matatapos na, nakangiti ko ding sagot. Totoo naman kasi eh. Kahit noong nagsasama pa kami ni Jake at wala pa akong sakit, ito na iyong pinagkakaabalahan ko. Medyo nakahakot kasi ng mga maraming readers ang sinusulat kong isang nobela ngayon kaya naman kailangan kong magsulat. Saka, lumalaki kaya ang kita ko kaya hindi pwedeng pabayaan. Ikaw talagang bata ka. Sige na nga pero pagkatapos niyan tama na muna iyan ha. Kainin mo muna itong merienda mo. Siya nga pala, mamaya na dadating ang kapatid mo galing Manila. Pinapatanong kung sasabay ka daw ba dahil bukas din kaagad ang balik niya. Seryosong tanong ni nanay sa akin. Napatigil naman ako sa aking pagtatype at napatingin dito. Okay lang po kaya kung muli akong magpapakita sa anak ko, Nay? Ang alam ni Gianna, patay na ako. Seryosong sagot ko. Naman. Anak, hindi ba't ito naman ang plano mo kaya ka nagamadaling bumalik na ng bansa? Gusto mong makita ang anak mo, di ba? Saka, ano naman gayon kung makita ka nila? Wala na silang magagawa lalo na at ang dati mong asawa ay may iba na, seryosong sagot ni nanay sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapakurap ng makailang beses. Nga pala, 3 buwan lang yata noong lumisan ako sa pamilyang De La Fuente, nabalitaan kong tuluyan ng nagsama si Jake at Jolene. Mayado yatang excited ang dalawang manluluko na iyon. Imagine, 3 buwan at pinalitan na kaagad ako ng manluluko kong asawa. Hindi ba't ang sama ng ugali? Sigyan na lang po ang habol ko, Nay. Wala na po akong pakialam kay Jake. Mahina ang boses na bigkas ko. Kaagad namang napangiti si nanay. Mabuti naman kung ganoon. Abat sa ganda mong iyan, alam namin ang tatay mo na may lalaki pang darating na mas mahigit pa doon sa asawa mo dati. Sagot nito sa akin. Kaagad naman akong umiling. Sa totoo lang kasi, wala na talaga akong balak pang pumasok sa panibagong relasyon. Tama na sa akin ang minsang nasaktan at lumuha. Sa ngayon, mas gusto kong i-focus ang buo kong atensyon sa anak kong si Gianna. Gusto kong bunuin ang mga taon na hindi ko ito nakasama. Alam ko naman kung saang school nag-aaral si Gianna at anytime pwede ko itong puntahan doon. Nay, nagkatrauma na po ako. Ayaw ko na po. Ayaw ko nang mag-asawa at pumasok sa panibagong relasyon. Ang gusto ko na lang ngayon ay ang makasama ang anak kong si Gianna. Nakangiting sagot ko kay nanay. Naku, kami din ng tatay mo. Gusto na din talaga namin na ma-meet sa personal ang apo namin. Anak, mag-ingat ka ha. Mayaman ang mga De La Fuente at baka kapag malaman nilang buhay ka, magalit sila. Seryosong sagot ni nanay sa akin. In fairness, mababait naman po sa akin ang mga biyanan ko. Si Jake lang po talaga ang naligaw ng landas at nagluko. Huwag po kayong mag-aalala, magiging maayos din ang lahat at makikilala niyo din po sa personal ang apo niyo. Nakangiting sagot ko dito. Sana nga anak. Sana nga. Excited na kami ng tatay mo na mayakap ang apo namin. Naging mabilis ang paglipas ng oras. Dumating nga mula Manila si Janu at nang muli itong bumiyahe pabalik ng Manila, sumabay na ako dito. Sa mismong penthouse ako nito titira habang pinag-iisapan ko pa kung paanong approach ba ang gagawin ko para malapitan si Gianna. Janu, ano ito? Para saan ito? Nagtataka kong tanong kay Janu. Paano ba naman kasi, bigla na lang itong may ibinigay sa akin na susi ng kotse. Nasa parking ng penthouse ang kotse na regalo ko para sa iyo, ate. Sagot naman ni Janu sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang maluha. Ito kasi talaga ang balak ko eh. Bibili sana ako ng sasakyan gamit ang pera na kinita ko sa pagiging writer ko nitong mga nakaraang taon. Kahit naman papaano, may naipon akong dahil kumikita naman ang nobela na sinusulat ko. Ano pa nga ba ang masasabi ko, edi thank you. Alam mo, napakagalante mo talaga. Sana lang talaga hindi ka magbabago sa akin. Saka, ano ba iyan, ang laki na ng utang ko sa iyo. Paano kita nito mababayaran, naluluha kong sagot dito. Natawa naman ito. Ate, kung hindi dahil sa pera na galing doon sa ex-husband mo, baka wala din ang lahat ng ito.
Nang dahil sa iyo, kaya natupad ang pangarap ko kaya naman, ako dapat ang magpasalamat sa iyo eh. Nakangiting sagot nito sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang matawa. Muli kong itinoon ang buo kong atensyon sa labas ng bintana ng kotse nang hindi ko mapigilan ang mapakunot noon dahil sa hindi kalayuan, may nakita akong isang billboard. Familiar sa akin ang picture na nakapost doon at hindi ko mapigilan ang makaramdam ng paninikip ng bundok nang masilayan ko ang nakangiting mukha ni Jake. Familiar sa akin ang picture na nakapost sa billboard na nasa may unahan lang namin. Si Jake, nakapost ito habang nasa likuran nito ang isang buffet restaurant na pinopromote nito. Elena's Buffet International Cuisine. Hindi ko mapigilan ang mapakurap ng makailang beses. Hindi ko alam kung pag-aari ba ni Jake ang nasabing resto dahil simula noong nalaman ko na nagsasama na ito at si Jolene, inihinto ko na din ang makibalita tungkol dito. Masyado na kasing torture para sa akin kung patuloy kong makikita at mababalitaan na masaya na ito sa piling ng ibang babae. Ayos ka lang ba? Pagod ka na? Huwag kang mag-aalala, malapit na tayo. Napakurap ako nang makailang ulit nang marinig kong muling nagsalita si Janu. Nakalagpas na kami sa nasabing billboard pero ang bigat sa kalooban ay nararamdaman ko pa rin. Nandito na ako sa bansang Pilipinas at hindi ko din talaga alam kung ano ang magiging reaksyon ng De La Fuente clan kung sakaling malaman ng mga ito na buhay pa ako. Ayos lang ako. No worries para namang hindi doktor eh. Pabiro kong sagot dito. Isang malakas na pagtawa ang kumawala sa lalamunan ni Janu at muli nitong itinoon ang buong atensyon sa kalsada. Maayos naman kaming nakarating ng penthouse. Kaya lang, pagkadating ni Janu sa penthouse, sakto naman na tumawag ang hospital. May emergency daw at kailangan si Janu doon. Ano? Ano ba yan? Wala ka bang balak na magpahinga? Pagod ka pa eh. Seryosong tanong ko kay Janu. Napangiti naman ito. Sanay na ako sa ganitong trabaho. Siya nga pala, nakita mo ba iyang kotse na iyan? Iyan iyong gift ko para sa iyo. Gusto ko sanang kasama ako para i-test drive mo iyan kaya lang, tawag ng trabaho eh. Mag-ingat ka dito ha. Kung ayos lang, pwede mo akong hintayin para pag-uwi ko, sasamahan kita na ma-test drive iyan. Nakangiting wika nito sa akin. Kaagad naman akong umiling. Janu, busy kang tao, alam ko iyon. Don't worry, kaya ko na ang sarili ko. Para din kasing hindi ko na mahintay na masamahan mo akong i-test drive iyang kotse. Kung gusto mo, ako na ang maghahatid sa iyo sa hospital gamit ang kotse na iyan. Nakangiting suggestion ko. Wala eh. Medyo matagal na din akong hindi nakakapag-drive 2 taon at hindi ko alam kung kaya ko bang mag-drive ulit. Sa bagay, halos 10:00 na din pala ng gabi. Ibig sabihin, mas kukunti ang mga sasakyan sa kalsada, kaya pwede kong subukan ngayong gabi. Magpahinga ka na muna. Pagod ka sa biyahe eh. Baka naman mapaano ka na niyan. Nakangiting sagot sa akin ni Janu. Kaagad naman akong umiling. Ayos lang. Ikaw nga eh, kakagaling lang natin sa biyahe, sasabak ka na kaagad sa trabaho. So, paano ba iyan? Tara na, nakangiting bigkas ko. Tumango naman ito at nag-transfer na kami sa kabilang sasakyan. Tama si Janu, bagong-bago nga ang kotse. May mga plastic pa nga ang mga upuan eh. Well, siguro mamaya ko na lang tatangalin ang mga ito pagkatapos kong i-test drive ang nasabing sasakyan. Excited ako syempre dahil noong nagsasama pa kami ni Jake, talaga namang nagda-drive ako ng sarili kong sasakyan eh. Pagka-transfer namin sa bago kong kotse, kaagad ko nang inion ang makina. Ilang saglit lang, nandito na kami sa main road at masasabi kong naging smooth naman ang lahat. Kagaya pa rin ng dati, walang pagbabago at magaling pa rin pala akong mag-drive. Dahil gabi na, mabilis lang din naman kaming nakarating ng hospital. Bago bumaba si Jaruno, katakot-takot na paaalala ang ibinigay nito sa akin. Na para bang ito ang panganay sa aming dalawa. Mag-ingat ka. Saka ka na maglibot ha. Gabi na, umuwi ka na muna sa penthouse para makapagpahinga ka. Na. Sige na, akala ko ba may emergency? Pasok ka na sa loob. Nakangiting sagot ko dito. Tumango naman ito at nagmamadali ng naglakad papasok ng hospital. Muli kong pinaarangka ang sasakyan. Nag-drive ako sa direksyon na hindi ko alam hanggang sa hindi ko alam kung coincidence lang ba dahil sa bandang unahan ko, nakita ko ang isang familiar na logo ng isang resto.
Ang Elenas kung saan nakita ko lang kanina sa billboard. Elenas? Pangalan ko pa talaga ah. Masarap kaya ang mga pagkain? Sino ang may-ari? Mga De La Fuente ba? Mahina kong bulong sa aking sarili. Dala ng curiosity, kinabig ko ang manibela patungo sa parking area ng nasabing resto. May mga nag-a-assist sa mga naglalabas-pasok na mga sasakyan at ilang saglit lang, maayos na akong nakapark. Kung saan nakapag-park na ako, parang gusto kong magsisi. Paano na lang kung may isa sa mga De La Fuente clan ang nasa loob? Baka makilala ako. Hindi pa ako ready na makaharap sila ulit. Nag-ipon pa ako ng lakas ng loob eh. Heist, bahala na nga. Sooner or later, malalaman naman talaga nila na drama lang ang pagkamatay ko noon. Walang katotohanan at bahagi lang ng plano para tuluyan akong makawala kay Jake na wala nang ibang ginawa kundi ang magpakahibang sa ibang babae noong mga sandaling pilit akong nakikipaglaban sa sakit ko. Pagkapasok ko sa loob ng Elena's restaurant, kaagad din naman akong inistema. Tinanong ako kung ilan daw ang kasama ko para sa table pero nang sinabi ko na mag-isa lang ako, inassist naman kaagad nila ako. Kahit medyo late na, napapansin ko na medyo marami pa ring customers, kaya naman iniisip ko na lang na baka masarap ang mga pagkain. Here is the menu po, ma'am. Nakangiting wika sa akin ng staff habang napapansin kong hindi nito inaalis ang pagkakatitig sa aking mukha. Hindi ko alam kung ano ang problema pero dinidma ko na lang iyon. Baka naman ganito lang talaga dito. Ma'am, breakfast, lunch at dinner lang po available ang buffet namin. Ito po yung menu sa mga solo orders namin. Nakangiting wika sa akin ng staff. Nakangiti akong tumango at nagpasya na umorder na lang ng sandwich na sinamahan ko ng non-coffee almond chocolate drinks. Nagdagdag na din ako ng Alfredo pasta. Paborito ko din kasi ito noong mga panahon na hindi pa ako nagkakasakit eh. Medyo matagal na panahon na din akong hindi nakakakain na ganitong klaseng pagkain kaya naman excited akong matikman ulit. Pagkatapos kunin ang order ko, hindi ko mapigilan ang ilibot ang paningin ko sa buong paligid. Halatang panalta sa syudad ang resto na ito. Interior design pa nga lang ang ganda na. Halatang pinag-isipan ang mga disensyo at halatang mamahalin din ang mga kubyertos na ginagamit. May mga nakikita din akong mga painting sa dingding. Mga puzzle paintings kung saan hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin. Nang magsawa ako sa kakamasid sa buong paligid, nagpasya akong ilabas ang aking cellphone. Wala lang, gusto kong kunan ng larawan ang mga bagay-bagay na nakikita ko. Hanggang sa mapansin ko na lang ang isang paris ng high heels sa harapan ko, kaya naman wala sa sariling napaangat ako ng tingin at ganoon na lang ang pagkagulat ko nang sumalubong sa paningin ko si Fiona. Hindi ito nag-iisa dahil kasama nito si Angela na asawa ni Kuya Brian. God, Elena, mahina ang boses pero puno ng pagkagulat na bulalas ni Fiona. Samantalang si Angela naman, kapanasin-pansin din ang pagkagulat sa mga mata nito. Hindi naman ako nakaimik. Hindi ko kasi malaman kung ano ang sasabihin ko eh. Hindi pa ako ready na makaharap ang mga ito. Elena, ikaw ba iyan? Buhay ka. Buhay ka nga. Hindi pwedeng magdinig ka dahil hindi kami maniniwala. Hindi ka din naman siguro multo diba? Seryosong wika ni Angela, sabay hawak pa nito sa balikat ko. Na para bang sinisigurado nito kung tao ba talaga ako. Pigil ko tuloy ang sarili ko na matawa. Ikaw talaga si Elena eh. Hindi ako maaaring magkamali. Buhay ka. Ano ang nangyari? Huff! Sino iyong pinakremate namin? Muling bigkas ni Fiona. Muli, hindi ko pa rin malaman kung ano ang sasabihin ko. Naipikit ko pa nga ng mariin ang aking mga mata bago ako pilit nang umiti. Na ano ba iyan, ang lakas naman ng boses niyo. Naka full volume. Ako nga si Elena at hindi totoong patay na ako. Nakangiting sagot sa mga ito. Parang nanghihina na sabay pang napaupo ang dalawa sa harapan ko. Parehong titig na titig sa akin na para bang pilit pa rin akong kinikilala, kahit na ang totoo, umamin na ako. Hindi ko tuloy mapigilan ang mapailing. Mula sa loob ng aking bag, inilabas ko ang aking passport at inilapag sa harapan ng mga ito. Katunayan na ako talaga si Elena. Ayan o. Wika ko. Kaagad namang binuksan iyon ni Fiona at pagkatapos noon, naluluhang nag-angat ng tingin at direktang tumitig sa akin. Ang daya mo. Sobrang daya mo.
Bakit ka nagkunwaring patay na? Seryosong nitong tanong. Sorry. Sorry, hindi ko sinasadya na pati kayo ay lokohin. May sakit ako noon at nasa stage na ako sa kawalang pag-asa, kaya naman in-advance ko na lang ang pagkamatay ko. Hay, hindi ko naman akalain na makakasurvive ako at ngayon, nandito na nga ako sa harapan nyo. Buhay, nakangiting sagot ko. Nagulat na akong nang mabilis na tumayo si Fiona at mahigpit akong niyakap. Grabe ka naman sa amin. Ang dami kayang luha ang nawala sa akin dulot ng pagkawala mo tapos ngayon. Ngayon, paiiyakin mo na naman ako eh. Elena, it doesn't matter kung ano ang reason ng pagkukunwari mo noon. Walang mas mahalaga ngayon kundi nandito ka sa harapan namin. Buhay at mukhang magaling ka na, umiiyak na bigkas ni Fiona. Hayest, hindi ko tuloy mapigilan ang maluha. Napantingin din ako kay Angela na noon ay naluluha din habang nakatitig sa akin. Welcome back, sister-in-law. Welcome back, narinig kong muling sambit ni Fiona. Hindi ko naman mapigilan ang pagguhit ng masayang ngiti sa labi ko. Actually, hindi ito ang inaasahan kong pagkikita namin ni Fiona. May tinatagong kamaladitahan itong si Fiona at akala ko talaga, tatarayan ako nito eh. Pero hindi pala, umiyak pa nga eh, at sinabi naman nito na wala daw problema kung ano ang reason ko kung bakit ako lumayo, kaya dapat lang siguro na ipagpalagay ko ang kalooban ko. Hindi ka galit sa akin na nagsinungaling ako sa inyo, sa pamilya nyo at sa buong angkan? Alanganin kong tanong kay Fiona. Alam kong nadamay ang mga ito sa pagkukunwari ko at nakakahiya iyon. Mabait sila Fiona sa akin, lalong-lalo na sila Mommy Trixie at Daddy Dominic, kaya nakakahiyang pati yata sila na luko ko dahil nagkunwari akong patay na. Welcome back. Iyan lang ang masasabi ko ngayon. Hindi ako pwedeng magalit lalo na at nandito ka na sa harapan ko. Buhay at mukhang okay ka na sagot naman kaagad ni Fiona sa akin. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiti. Lalo na nang hawakan nito ang kamay ko. Alam kong ginawa mo lang ang kung ano man ang tama para sa iyo, Ate Elena. Alam din namin lahat ang kasalanan na ginawa ng kapatid ko sa iyo at hindi ka namin masisisi kung bakit ka nagdesisyon ng ganoong bagay. Wala nang halaga sa amin ang nakaraan, ang importante ay ang ngayon at masaya akong makita kang buhay at malusog. Madamdaming muling wika ni Fiona. Hindi ko na mapigilan ang maluha. Thanks. Thank you. Alam nyo, napakaswerte ko pa rin kasi noon pa man, sobrang bait nyo na sa akin, naluluha kong sagot dito. Ate, naging bahagi ka na din ng buhay namin, remember, ang ganda at alindog mo lang ang naging dahilan kung bakit tinalikuran ni Kuya DJ ang pagiging bading niya noon, kaya lang. Nasobrahan naman yata ang pagiging straight niyang lalaki ngayon dahil nagawa niyang pumatol sa ibang babae. Seryosong sagot naman ni Fiona sa akin. Hindi naman ako nakaimik. Iyon lang ang nakakalungkot sa lahat. Kahit kami ni Brian, hindi talaga namin akalain na nagawang magluko ni DJ. Naging saksi din kami kung gaano nyo kamahal ang isa't isa, at nakakalungkot makita na tuluyan nang naghiwalay ang landas nyong dalawa, Elena. Sabat naman ni Angela. Pilit ko naman ang sarili kong mapangiti kahit na ang totoo, muli na naman akong nakakaramdam ng bigat ng kalooban. Siguro, hindi pa ako nakaka-move on. Siguro, may bahagi pa rin ang puso ko ang pag-aari ni DJ. Sabagay, hindi naman kasi ganoon kadaling kalimutan ang lahat eh. Hindi ganoon kadaling mawalay sa puso at isipan ang nag-iisang lalaking minahal ko ng sobra. Ganoon talaga siguro ang buhay. Hindi lahat may happy ending. Saka, hindi lang naman siguro si Jake ang may kasalanan kung bakit kami nagkahiwalay. Kasalanan ko din. Nagkasakit ako at napabayaan siya, kaya siguro siya nagawang pumatol sa ibang babae. Seryosong sagot ko. Kaagad namang napataas ang kilay ni Fiona. Nako, hindi rason iyan. Sadyang marupok lang talaga si Kuya DJ kaya ganoon. Well, siguro tama ka at magiging thankful na lang din tayo dahil sa wakas, nakawala ka na sa isang toxic na relationship at nagawa mo ding labanan ang sakit mo, Elena. Nakangiting sabat naman ni Fiona. Hiyaan mo, kahit nawala na kayo ni Kuya DJ, hindi pa rin magbabago ang lahat. Ikaw pa rin ang aking sister-in-law na si Ate Elena. Muli nitong bigkas. Naman, mag-sister-in-law pa rin tayo kahit na ano ang mangyari. Siya nga pala, sa lahat ng De La Fuente clan, kayo pa lang ang nakakalam na nag-exist pa ako sa mundo sa totoo lang.
hindi ko alam kung paano pakikiharapan sila mommy at daddy. Nahihiya ako. Alam kong pinaiyak ko sila noong pinalabas ko na patay na ako at hindi ko alam kung kaya ko ba silang pakiharapan ulit. Nako, don't worry, tutulungan kita. Teka lang, kailan mo ba gustong bisitahin sila mommy at daddy? Yes, by the way, si Jana pala, kina mommy at daddy na nakatira simula noon pa man. Sad to say, naging malayo ang loob ni Jana kay Kuya DJ, simula noong nawala ka. Tapos, heto pa, ang bobo kong kapatid, nagawa pa talagang ibahay ang pangit na Jolene na iyon. Hindi ba't ang tanga-tanga, nakasimangot na bigkas si Fiona? Hindi ko naman mapigilan ang lalong makaramdam ng bigat ng kalooban. Pigil ko din ang sarili ko na mag-react pero deep inside, masakit pa rin pala. Gusto pa nga ng Jolene na iyon na pakasalan daw siya, diba? Porket lalaki ang naging anak nila ni DJ, ang lakas mag-demand. Sabat naman ni Angela. Huff! Lalaki. May anak na sila at lalaki, mahina ang boses na tanong ko. Hindi ko mapigilan ang maikuyom ang kamao ko. Masakit pala talagang isipin na tuluyan na palang nagkaanak sa ibang babae si Jake. Sa bagay, iyon naman talaga ang gusto ni Jake noon pa eh. Gusto nitong magkaroon ng isa pang anak. Hindi mo alam? I mean, mukhang hindi mo alam ang tungkol dito, Elena. Wika ni Angela. Umiling naman ako. Ayos lang. Nagsasama sila at saan pa ba patutungo ang lahat, kundi ang makabuo sila ng sarili nilang pamilya. Tanggap ko na. Bago ko pa nakumpirma na may cancer ako noon, naging malabo na ang relasyon namin ni Jake at siguro, kailangan ko nang tanggapin sa sarili ko na wala na kami. Parang may bikig sa lalamunan na bigkas ko. Ni hindi ko na nga namalaya na naluluha na pala ako eh.